everyone! Welcome to our third episode para sa ating Inspired by Truth podcast. And for today, sisimulan na natin ang ating Bible character journey. And sa araw na ito, i-explore natin ang life ni David mula nung siya ay youth hanggang siya ay maging king. And to know more about him, kasama natin ngayon si Ate Janine, also known as Ate J9. Isa siya sa mga naging youth leader nung bata pa ako. At ngayon naman siya ang ating church secretary. So, pakilala ka naman sa ating mga viewers. Hello! Ayun, okay na yun. Wala pa! Hello! So, Ate J9, kamusta ka naman so far? Okay naman. Sa'yo naman. Bakit? Okay So, naman okay ka naman. Oo. Ngayong year na to. Oo, okay naman. Maraming blessings, maraming challenges, pero mas maraming blessings. Mas maraming blessings. So, Okay. kung ikaw bang tatanungin, meron ka bang favorite Bible character? Wala. Wala. Kasi for me, parang lahat sila, favorite ko sila in specific areas. For example, if you will talk about wisdom, favorite character ko in terms of wisdom, si Solomon. Mhm. Pagka prayer life, si Elijah, mga ganun. Mm. So, wala talaga akong like, one figure fits all. Wow. So, wala siyang one figure fits all. Pero, since ang topic natin today is life ni David, personally, ano yung remarkable kay David para sa'yo? David, sobrang simple lang ng remarkable. Pero, pag sinabi mo David, ang pinakauna ko naalala is, siya yung tumalo kay Goliath. Yun talaga. Kasi lumaki ako sa like Sunday school mula bata hanggang youth na pag nag-David na kami, yun kagad yung unang aaralin mo, paano niya tinalo si Goliath. Yun. So parang for me, kapag sinabing sino si David para sa'yo, yun tumalo kay Goliath. Tama naman. And yun din talaga yung story back nung Sunday schooler pa tayo. So, delve deeper tayo dun sa David and Goliath. So, ang story kasi nun, di ba, sa Book of Samuel, gusto niyang kalabanin si Goliath. Pero, back at that time, youth pa siya. So, naglo-look down sa kanya yung mga tao. And, nung panahong yun, ang king pa ay si Saul. So, parang sinasabihan siya na, anong magagawa mo dyan kay Goliath? Giant siya. Ikaw, di ba ano lang siya, balingkinitan yung kanyang description. So, pero hindi nagpatinag si David at tinalo niya pa rin si Goliath. So, ikaw ba, ano yung Goliath sa buhay mo? Oh, hard naman ang tanong mo, Ay, sorry. Ang bilis naman ang tanungan dito. Actually, mabilis ang facing natin. Parang I think it's not like ako lang yung may Goliath nito. Pero ang if I will have a Goliath in my life, siguro yung contentment. Wow. Contentment. Kasi like, alam naman natin, hindi naman ako kontento ang tao. And for me, nandun ako sa point na may mga bagay ako na hindi pa ako kontento na dapat na ito hanggang dito na lang ba ako. Kaya I will have to search more pa. Kaya yun, contentment ang Goliath ko sa buhay ko. Though masaya naman ako sa meron ako, but I always hope na meron pang mas better. Yun. Wow, ang ganda. Contentment. At saka, parang isa rin sa sinabi ni David na nung dinidiscourage siya ng mga tao ay ang Diyos na nagpa-survive sa kanya sa mga bears, sa mga wild animals sa field, ang siya ring magliligtas sa kanya kay Goliath. Ang siyang magtatalo nun. So, kung sa life naman ni Ate Jane, naniniwala din ako na if there were great things yesterday, syempre meron pang greater things for tomorrow. So, yun, contentment is really a battle ng lahat ng tao. Of course. Ngayon naman, nung nag-aaral kasi kami about sa life ni David, is meron kaming nadaanan na ang sabi doon, di ba si David ay kilala bilang man after God's own heart. At naging man after God's own heart siya, sabi doon ng speaker, ay dahil sa hindi lang siya simple nag-obey kay Lord. So sa book ng Samuel, makikita natin na in-honor niya rin si Lord. And paano niya in-honor? Nagtayo siya ng mga temple, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil out of his heart, gusto niya yung gawin para kay Lord. So, ikaw naman, was there a time na naging David ka
sa buhay mo na instead of just obeying the Lord, you honored Him? Kasi obeying itself is already difficult, di ba? Pero bukod sa pag-obey, meron bang one aspect or isang scenario sa buhay mo na alam mo na ito hindi lang to simple obedience but honoring the Lord? Ah, for me kasi pag sinabi kong may gano'n akong time, parang ang yabang ko naman. Actually. Parang mali I mean, sorry pero parang it's, for me, parang paano mo malalaman kung may time ako in honor? Parang hindi dapat ako yung taong Nakakapagsabi tatanungin. Oo, nun. kasi pag sinabi ko yun, parang for me, ang proud ko naman. Yabang mo. Wow! Yabang mo, ganun. I So, get. kaya kung ako tatanungin mo, feeling ko, wala. Hindi ko sure. Hindi mo, Ganon. Kasi, sabi mo nga kanina, obeying pala is difficult. And this time around, sobrang hirap mag-obey. Lalo na konting kibot mo, magre-react yung tao. Kahit sa ang aspeto ng buhay mo, magre-react sila. So hard to really obey the Lord. And so hard pa now na hypersensitive, hypervigilant yung mga tao. So, hindi, darating ka sa time na hindi mo alam kung saan ka lulugar. Siguro may mga times na na-honor ko siya, pero hindi ko alam kung ano. kung anong specific na ano Oo. yan. Hindi ko alam, ibang tao yata makakapagsabi. Sana may magsabi na may time na Na na-honor mo. may na-honor ako. Pero at the end of the day, for me, I'm truly grateful lang kapag na-obey ko siya sa isang araw. Kasi sobrang hirap na lumakad sa pananampalataya mo araw-araw. Lalo na pag araw-araw kang challenge. Especially in my work. Alam niyo naman na nag-work ako sa Catholic school. So, every day, it's a constant battle of my faith versus the school's faith. Kasi magkaiba na kami nun, doon pa lang eh. So, yun, battle na yun for me. Kaya, for me, kung obey, meron siguro. Pero, kung honor, it's not for me to decide on, but it's for God na lang to, look at it as honoring Him. Very humble answer. And I thank you. Pero ito, so, alam naman natin na ilang beses na lockdown si David. Was there a time na na-feel mo rin yun sa life mo? Oo, madami. Madaming time akong na-lockdown. Kasi like, I'm a loud person. Yes. I have a strong personality. So, sobrang contradicting sa stigma ng mga tao na Christian ka, tas ganito yung ugali mo, ganito yung personality mo. Kasi they always see Christian as humble, timid, patient, hindi nagsasalita yan. Tapos makakamit sila ng katulad ko, proudly claiming na I'm a Christian, ganito ako, naniniwala ako kay Lord, tapos ganito ako magsalita, ganito yung way ko sa pakikisama ko sa ibang tao. So, more often, lagi silang nagko-question, Christian ka ba? Ba't ganyan ka? Gano'n. So, parang hindi sila naniniwala sa pagiging Kristiyano ko kasi nga ganito yung personality ko. At on the other hand, hindi ko naman dapat yon binibigyan ng weight kasi they don't matter to me. Their judgment don't matter to me. Kasi at the end of the day, God's judgment is the one that matters. Pero, ngayon na nagmamature na tayo sa faith, doon ko na-realize na talagang kapag Christian ka, you are separated from the others. So you really have to have a personality na talagang magko-collide din sa faith mo. Kaya yun. Medyo weird, no? Pero for me, yun yung na-realize ko nung throughout na nilo-lockdown ako naman. Kasi I attended Catholic school. I work at Catholic school. So, doon mo talaga makikita na pagka Christian ka, tapos nandun ka sa pool of Catholics or ibang faith, doon nila nasasabi na bakit ganyan kang Christian? Eh, yung ibang Christian, mababait yun, hindi nagdadaldal ng ganyan kadaldal mo, ganyan. So, doon ko na-realize, yung nga, no, pag talagang, hindi mo naman sila masisisi kasi ganun talaga ang stigma. Pero like, on the other hand, marirealize mo rin na, parang may some sort of may tama din sa sinasabi nila. Kasi pag Christian ka talaga, may iba ka na talaga dapat na way of life before sa dati mo. So, yun. So, was there a time na parang sabi mo, kailangan ko nung i-change to? Wala.
Aware na wala. Kasi ako na to eh. Oo, kasi ako na to eh. Parang kung mag-change ako, wala na, ito na to, tapat na to. Yun yung maganda nga eh, kasi pag sabi, ba't hindi ka ganyan? Sabi ko, kasi ito ko eh. Ito niya ako nilikha. Kung may magbabago sa akin, hindi ako yun. Ang magbabago sa akin, siya pa rin. That's Kasi I'm a working masterpiece. So, ano kung makakilala niyo ako ngayon, tapat na to, wala na ako, ito na to, kumbaga sa nakikita niyo ang picture, ito na to. Ngayon, kung magbabago ako, years after nating magkita ulit, good for God. Salamat sa Lord kasi binago niya ako. Pero kung hindi, edi salamat pa rin kasi ibig sabihin, yun na ako, doon niya ako nilikha, yun ako, doon ako mag-grow. Pangit din kasi na kapag kami nagsasabi sa'yo na, uy, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, magbabago ka na. That's right. Parang, ano na, ba't ka magbabago dahil lang sa kanila? You're making other people define your worth. Eh, ang worth natin, nagbe-base lang yan sa kung ano tayo tinitignan ni Lord. That's And right. nung nilikha niya tayo, we are more than gold eh. Yun nga sabi niya, di ba? Nilikha niya tayo more than gold. So, bakit ka magpapa-define ng worth mo sa ibang tao? Wow. Kaya for me, may babaguhin ako, wala. Ito pa rin ako kasi masaya naman ako. I mean, marami akong natutunan sa ganito kong personality. I have also encountered opportunities. And I think that si Lord kasi talaga magbabago sa'yo. So, binago niya ako throughout the years. Kasi tumatanda ka, nababago ka naman, na-mature ka, nalalaman mo na, ay, hindi na pala to okay sa'yo. Especially now na, ano na, may asawa na ako. So, mayroon siyang tinuturo sa akin kung paano yung nakikipagsalamuha ka sa ibang tao, gano'n. So, ano kasi yun eh, natural occurrence sa'yo na ibibigay ni Lord yung change. You do not have to like, i-impose niya sa sarili mo na dapat ngayon magbago ako. Hindi. Hayaan mo si Lord ang pusang magbago sa'yo. Kasi when you go through the process of change, as you go maturing on your faith, that's when faith grows. Parang natural process na talaga Oo. yun ng faith mo. Ayan. Yun, parang yung life mo pala, parang ano rin siya, parang life ni David, di ba? Yung mga tao na naghahanap sila na, di ba pag king ganito, Oo. ganito dapat, pero siya yung parang nag-break ng stigma na yun, na hindi porket king ka, dapat macho ka, dapat kaya mo to. Kasi siya, isang simple na shepherd, balingkinita ng katawan, youth, pero naging king. So parang similar din sa life natin as Christians, di ba? Hindi naman porket Christian ka, may standard talaga tayo ng mga tao. Ang isa lang naman yung standard natin, di ba? It's Christ. So, bukod doon, napakita rin kasi sa life ni David na hindi naman siya perfect. Like us, hindi rin tayo perfect. So, famous din yung story niya, 'di ba, kay Bathsheba nung what's that, na tempt siya. Yun, yung last naman yung kanyang naging ano nun. So, sa life naman natin as youth, wow, as youth. Hoy! Youth pa ako! Okay, youth pa siya. Hanggang 30 yung youth. Youth. Ano galing nito? So, yun. Sa life natin as youth, maraming beses din talaga na magkakaroon tayo ng kasalanan, matitempt tayo. And personally ako, kapag may kasalanan ako, nahihiya akong magsimba at nahihiya akong nahihiya akong mag-worship, gano'n. Siyempre, kasi iniisip ko noon, magsisimba ako, sama-sama na ugali ko. Anong ma-advise mo sa mga fellow youth natin dyan na parang, gano'n yung nafe-feel, parang may guilt and shame? Kasi 'di ba sa life ni David, despite dun sa mga naging kasalanan niya, nagkaroon siya ng repentant heart. And having a repentant heart is ang hirap na rin talaga. So anong advice mo sa fellow youth natin? Well, unang-una, valid yun. Laging valid yung emotion mo. Kung mahihiya ka, valid yun. Kasi alam mo, technically, na mali yung ginawa mo. Actually, before mo pa gawin yun, alam mo na mali yun. Pero you chose na gawin yun. And that's, majestic sa Panginoon. Kasi binibigyan niya tayo ng two paths palagi pag magde-decide tayo. Tapos laging binibigyan niya sa atin yung power to decide. Ngayon, kunyari, nagkamali ka or na-stumble ka, nakakagawa ka ng kasalanan na hindi maganda. Let's say, ngayon, last, yan. Sasabi ngayon kay David, last. Laging, ang ano ni Lord is, kung mahiya ka, maganda yan. Ibig sabihin, alam mo may pagkakamali ka. Mahirap kapag alam mong mali yung ginawa mo, tapos wala kang nararamdamang remorse, wala kang nararamdamang guilt. Mas mahirap yun kasi nagiging kalos ka na nun. So, kapag naramdaman niya ng youth na may nagawa siya ng kasalanan at nahihiya siya,
then it is always the right time to go to church. Kapag mas marami kang nagawang kasalanan, kapag naghihiya ka dahil may na-stumble ka sa faith mo, know that it is valid. It's part of the process. Walang kahit sino man makakapagsabi sa'yo na hindi kami nagkakasala, hindi namin na ano yan, na nadaanan yan or naranasan yan. Walang makakapagsabi sa'yo. Kasi lahat tayo go through it. Kaya ang edge lang natin sa mga nandun na punta din sa ganung situation is that we have a church, we have God, we Na have church matatakbuhan. family, yan, na matatakbuhan. Na kung ma-lead astray ka man dahil sa mga sa world, sa influences na hindi natin masabi, at least meron kang people, meron kang place, meron kang family na mag-guide sa'yo pabalik sa tamang path ng buhay. Yun kasi yun eh. Ba't ka mahihiyang magsimba? Lagi niyo tatandaan, kung magkakasala ang youth, kung magkakasala kayo, or any challenges, tapos na-tempt kayo at bumigay kayo sa challenges, sa temptation, lagi niyo tatandaan, the church is not built for the righteous, but for the sinners. So, kaya dapat hindi kayo mahiya kasi lahat na nagsisimba, same nyo lang din sila, na nagkakasala din sila. At kaya nga sila sumisimba eh. Kasi para yung kasalanan niya yun, hindi na nila maulit. So, ano ang kinahihiya mo? Yung mga nandun sa loob ng church, makasalanan yun. Diba? Mahiya ka sa Lord kasi binigay niya na sa'yo lahat ng warnings, binigay niya na sa'yo lahat ng teaching. And yet you sin. That's it. Nagkasala kayo. Sabi nga, diba? No one all of us fall short. And that's it. Kasi walang righteous sa atin, siya lang. Kung ma-fall short ka, know that it's valid. The challenge for us is not to do it again. Huwag ka naman mag-upgrade ng kasalanan, ha? But, always have a proactive intention not to sin as what you have sinned yesterday. Wow. Have a proactive decision to not sin what you have seen yesterday. Ayun. Wow, quotable quotes. Ganda, kasi parang mako-connect din natin siya sa sermon kanina ni Pastor, 'di ba? Ang sermon kanina, ang paghihintay sa kay Christ is not a valid reason for us to sin today, tapos repent na lang tomorrow. So parang hindi pa rin license for us to sin yung power of repentance, 'di ba? Di porket kilala mo si God, nag-fellowship ka, nagba-Bible study ka, meron ka ng okay lang ako magkasala kasi may edge naman ako tatanggapin ako ni Lord eh. Yun nga napakabait nga ni Lord eh. Tuwing nagkakasala ka, lagi kanyang pinapatawad eh. Kaya laging ang balik sa'yo is, gano'n na lang ba? Diba hindi? Dapat lagi mong i-goal sa sarili mo na kung pagkasala mo na yung, kung may list ka man ng sin, kung nina-numberize mo man yung sin mo, is that kung sa November may 300 ka, try as much as you can to have 50 na lang or 150 na lang. 150 na lang pagdating ng December. Kung hindi, at kung 300 yun, kung may 299, thank you Lord. Kasi may isa kang sin na hindi mo na naulit. Tama. Diba? Small steps. At least, ang goal mo is to live a Christ-like life. Si David, kaya siya tinawag na God, after God's own heart. Kasi, ganun yung heart niya repentant. Nagkasala siya, yes. Na-tempt siya kasi tao pa rin siya. Parang si Solomon. Tao silang lahat eh. Binigay sa kanila ni Lord yung blessings upon blessings talaga. Pero at the end of the day, sila yung magre-remind sa'yo na tao pa rin sila. Nagaya natin, they fall short. Ibig sabihin lang nun, isa lang talaga yung hindi nagpo-fall short. That is God. So, we have to really be able to grip harder sa Panginoon. Kasi kahit anong mangyari, talaga itetempt tayo. And that's part of our faith. That's part of us molding into a Christ-like life. It's a challenge ka talaga. Kapag wala ka ng challenge, either patay ka na nun, wala na wala ka na talaga. Tama diba? Tsaka parang may nabasa din ako dyan na Christians are not sinless, yung sinless na one word, but we sin less and less and less and less.
So, ayun. So, tapos na tayo sa repentant heart ni David. So, yun yung isa sa characteristic talaga ni David na kilalang kilala natin as Christians. Yung pagiging repentant niya, mababasa natin yan. Kahit sa kanyang songs, di ba? Na may mababasa din natin yan. Pero bukod doon is yung kanyang faithfulness sa pagsamba. So, nakita natin no, yung ups and downs sa life ni David. And throughout those days, yung up and down, yung mga ups and downs na yun, nagpe-praise pa rin siya, nagwo-worship siya. At parang ang ginawa, ang pagkakaintindi ko doon sa life ni David ay ginawa niya yung worship as a discipline. Na whether he's sad, he's happy, or naglalament siya, nagpe-praise siya. So, was there a time sa life mo na parang super duper down ka? At parang pumasok ba sa isip mo na parang kailangan mo pa rin mag-worship? Or was there a time na nung down moment mo na yan ay medyo napalayo ka sa kanya? Oh. Wait, ang worship kasi is like everyday routine. For me, ha? That's correct. Kasi like, matagal na to eh. Doon pa sa home church ko na mayroong pastor, yung pastor namin that time, challenge niya yung congregation, like lahat, walang exempted na within 1 year, kailangan namin basahin yung Bible. Wow. Yung whole Bible. Legit yun. Wow. Kasi every Sunday, kasama yan sa liturgy, yung summarize ng per chapter ng week na yon. So, nung year na yon, doon ko na-build yung habit na to really read the Bible every day. Tapos kung hindi mo siya mababasa, nakikinig ako ng mga devotional na Podcast. audio. Yung Daily Bread na devotionals, yun, every day. Tapos, meron akong inaalat na 1 hour before ako mag-work na makikinig lang ako ng worship songs. Sobrang idea niya lang kung pakikinggan mo. Pero nung journey na yun na 1 year, sobrang ang dami na stumble sa amin, madami sa amin hindi nakatapos. Tapos yung pastor na yun, lagi sinasabi tuwing sermon niya na, ganito yung challenges talaga natin mga Christian, to really have the intention of really searching God every day. Kasi mahirap talaga eh. Lalo na kapag nandun ka na sa part ng Bible na genealogy yung dinidiscuss. Parang wala ka namang matututunan dun eh. Kasi saka naman ma-apply natin. Oo, ma-apply mo dun. Pero lagi yung sinasabi na, just read the Bible and let God give you the meaning of it through the day. So, yun yung isang turning point sa akin na, kaya hanggang ngayon, even despite na nangyayari sa buhay ko, everyday talaga, strictly ako nakikinig ng worship songs, strictly ako nagbabasa ng Bible. Kung hindi ako nagbabasa, nakikinig ako ng devotionals. Hindi even sa amin mag-asawa. Kung hindi kami sabay mag-devotions, hinahayaan namin yung isa't isa na mag-devotion tayo ng kanya-kanya. Tapos, bahala si Lord ang magturo sa atin dalawa. Kasi, naniniwala kaming dalawa na apart sa tinuturo sa amin magkasama ni Lord, may tinuturo pa siya sa amin individually. Iba yung growth mo, iba pa rin yung growth ko. Tapos iba pa rin yung growth natin as a family. Oh, so, sweet! So, pagka ganon, kasi gabi yung work niya eh. So, every before kami matulog, yun yung pinag-uusapan namin. What happened today? Actually, ako lang talaga nagtatanong nito kasi tahimik yung asawa ko. So, what happened today? What were your challenges? Ganun. So, lagi parang counselor, ginagano ko siya kasi magandang exercise din yun sa aming mag-asawa to really have a conversation every day. At saka, yun, talagang, kailangan mo kasi yung word ni God every day. That's right. So, despite of having any situation, actually, especially kapag masaya ka eh, mas lalo kang mag-praise eh. At saka, mas i-3 times mo siya pag nasa lowest point kayo. Kasi iba pa rin yung at ease mo, kahit na sa dami ng challenges mo, iba yung at ease mo knowing na you have talked to God in that day. Yun. So, yun. For me, searching, worshiping God is an everyday, it's a lifestyle. It is a lifestyle. So, yun yung parang, yun ba yung parang moment mo na, yun ba yung moment mo na parang
sinabi mo na ito yung discipline mo sa Oo. pag-worship? Oo. Actually, parang opportunity nga siya kasi bata pa ako noon eh. Huh? Nag-challenge kami ng Mm-mm. pastor namin na 1 year kailangan basahin niyo yung Bible. So, bata pa ako noon, mga nasa 14 lang ako noon. Wow. Eh di syempre, pag 40 ka, tayo mo gustong gawin, di ba? So, parang sabi ko, galing ah. Tapos, nung natapos ko yun, sobrang saya ko. Parang ang yabang ko nga nung natapos ko yun. Sobrang proud ko eh. Panis kayo, Tapos, nabasa ko. so, Tapos ko siya. natapos mo talaga yung buong Oo. Bible? Tapos doon ko na-realize na yung mga elders, kasi yung ibang elders, lagi na sinasabi, uy, maganda yan, pag natapos niya yung Bible, marami kong tututunan, ganyan-ganyan. Sabi ko, oo nga, no? So, yun. Pero, hindi ko na ulit natapos yung Bible, ah. Yun na yung first and last. Yun na yun. Ay, hindi naman. Yun na. Parang, naka-apat na ako, naka-apat na beses. Yan. Pero hindi ko pinagmamalaki yun kasi iba-iba pa rin yung learning kapag binabasa mo yung Bible. At saka parang ang sabi din sa amin nun is, basahin mo lang ng basahin kahit di mo naiintindihan ngayon. Kasi darating din talaga yung point na maintindihan mo siya eh. Actually, basahin mo lang siya kasi si Lord na magsasabi sa'yo ng ano eh. Parang talino. Natutuwa nga ako kapag nakikita mo kasi sa tao pag lagi siya nagbabasa ng Bible, di ba? Parang masasabi niya, ay, di ba si David, ganito siya ng ganitong ano. Mako-connect niya yung Oo. everyday life niya sa mga. Doon ako na-amaze. Sa mga, nakikita mo, parang, ay, ang galing, nagbabasa talaga sila. Yun. Yun lang. Na-amaze ako sa ganun. Ano naman pala yung masasabi mo? Kasi, parang may isa rin kaming pinag-aralan na, nakalimutan ko kung saan ko to nabasa ang part ng Bible, na parang ang sabi dun is, meron talagang mga magta-try na basahin yung Bible or intindihan si Lord, pero parang close sa kanila. Paano yun? Kasi parang may time na nag-overthink ako nun sa sarili ko. Kasi may time talaga na hindi ko naintindihan. Sabi ko, what if close talaga sa akin to? Kasi hindi ko as an overthinker. Paano yun? Yung mga ganong moments, anong mga sasabi mo doon? Bakit kaya ganon? Siguro kasi hindi yung pa season yun para maintindihan. Ganun yun eh. For me kasi pagka hindi ko naintindihan, hindi ko pa season to. So hindi naman Nung ka-overthink. Sobrang weird lang kasi, di ba nung ako kasi nag-youth ako, 16 ako. Sabi nung Sunday school teacher ko, maganda daw na basahin mo yung John yata. Book of John. Book of John. Na Pag doon yung gusto mo story ni daw Jesus. gusto mo daw magsimula magbasa ng Bible. Tapos ako, sabi ko, ayoko niyan. Nabasa ko na yan. Ayaw niya. Tagal ko nagsasabi. So, alam ko na yan. Hindi tayo sa Revelation. Wow. Tapos, nung una ko siyang binasa, Hirap. natakot ako. Kasi ganun na pala yung mangyayari sa Revelations. Tapos, doon ko na-realize na, ay, oo nga, no. Talagang, may mga times, katulad nga, no, na hindi mo talaga maintindihan ang Biblia. Minsan, may mga times din naman ako na, Lord, ano mga tinuturo mo sa akin? May nangyari sa akin nung youth din ako. Ano ba tinuturo mo sa akin? Stop ko to, bubuksan ko yung Bible. Tapos ito yung para sa akin. pagbasa mo genealogy. So ano to, Lord? Bakit ganito? Nasa numbers ka. Oo, ganon. So, for me, now na medyo tumatanda na tayo sa faith, matured na. Matured na. Yun lang masasabi ko na pagka hindi mo naintindihan yung Bible, basahin mo lang siya. Ibig sabihin, hindi mo pa siya season to really dig down to it. Ganun. Dig it deep, hindi pa para sa iyo. Pero kung gusto mo or na nagkaroon ka ng interest doon, find someone who can really explain it to you. Accountability partner? Oo. Nyari, kung wala ka mahanap na accountability partner, then try sa YouTube, sa mga commentaries. Kasi marami na ngayon, sobrang dami na ngayon na nag-explain. Yun. Pagka hindi mo naintindihan ng Bible, hindi goods. Ibig sabihin, meron ka pang matututunan. Nag-overthink ako, sabi ko, paano kung hindi talaga ako kabilang sa maliligtas kaya di ko naintindihan? Sa scripture na yun, na close-minded. Yun yung may mga prejudices na. May mga Pharisees. Oo. Before mo pa mag-read ng Bible. Ang Bible na ang Word of God is a two-edged sword. Diba? So, bakit ka magkakaroon ng prejudices sa Bible kung a never-changing word in an ever-changing world. Wow! A never-changing word. Oo. In an ever-changing world.
Dami mo quotable ko. Sabi mo di ka prepared. Hindi nga. Sabi din. So, Hindi ano yun. yun? So, ngayon, nagtakal na natin yung life ni worship, life ni David as disciplined worshipper, yung kanyang faithfulness, and ang kanyang love for Christ, which is very evident sa kanyang, not just kanyang obedience, but sa kanyang pag-o-honor kay Lord sa buong buhay niya, sa lahat ng aspect ng life niya. So, before we end this podcast, since December na, malapit na tayo sa 2024 at marami dyan yung parang mag-restart ng life nila. Oh, ganun ka rin, nung youth ka. New Year's resolution. New Year's resolution ka. Sa tingin mo ba, ano bang masasabi mo sa mga youth or mga advice mo kung paano kami magiging somewhat like David, kung paano kami magiging man after God's own heart din, paano kaya namin maisa sa buhay yung buhay ni David? Siguro, one is, do not be afraid to the Goliaths of your life. Oh! Naiyak ako. Ang ganda! Do not be afraid to your Goliaths of your life. Lagi niya tatandaan na may mga pebbles dyan, which is yung word of God, na pwede mong panira sa mga Goliath mo sa buhay. It may seem overwhelming kasi ang laki niya, nasa-shadow niya yung sun. But at the end of the day, yung mga pebbles na maliliit lang din, mas maliit pa sa'yo, can really help you to really surmount your Goliaths of your life. Yan. Be, fearless. Especially that you have God in your heart. Kasi si Goliath, fearless siya ng time na yun. Binigyan siya ng maraming armas, pero sabi niya, no, ito yung gusto ko. Okay. You mean David? David. Sino ba? Si David ba? Yun. Yung parang yun lang yung armas niya that time. Parang binigyan siya ng armor, pero sabi niya, hindi, ito yung gusto ko. Ito yung confident ako. Also, be confident na kapag natakot ka, ibig sabihin, alam mo na yung kalaban mo is, or yung mga difficulty mo sa buhay is really an opportunity for you to grow. Kaya ka natatakot. Pero at the end of the day, you always have to surrender it to God. Sobrang, sobrang naririnig na to ng lahat ng youth. Na kapag ka natatakot ka, any emotions na hindi mo ma-handle, surrender it kay Lord. Minsan sobrang taken for granted na siya. Pero really, it is what it is. Kapag ka sobrang overwhelming na sa'yo at wala ka nang magawa, bakit mo pa iisipin? Surrender it all. Panalangin mo siya sa Panginoon. Maganda nga yung panalangin mo, parang nananalangin ka lang sa kausap mo. Manalangin kang galit, manalangin kang nalulungkot, manalangin kang umiiyak ka. Basta manalangin ka. Kasi, mararamdaman mo na gumagaan yung pakiramdam mo. Yan lang yun. Today's youth are really sobra silang mix of everything. Overwhelming, paranoid and such. They easily get anxiety. Ibig sabihin, hindi na natin nahahandle yung mga bagay-bagay. So, pag hindi nyo kaya, pag hindi mo kaya, bakit mo pipiliing i-carry? True. Bakit mo, baba mo? There are burdens not yours to carry. Oo. Balik ka sa basic. Ano lang ba yung kailangan mo? So, yun. When you're going to restart your life, actually, I don't like the term restart. Instead, but you have to have a growth mindset sa life mo. Bakit ka magre-restart? Hindi uulit ka na naman. Pangit naman nun. True. You have to really, back to square one. You have to really have your growth mindset na next year, ano dapat yung growth ko. Ganun. Huwag ka magre-restart kasi yung next year is not an opportunity for you to restart. But rather to step up on the things that you have been doing in this year. Ayun. Wow. Ganda. Thank you so much, Ate J9. At sana, yung fellow youth din natin dyan, ma-overcome na yung mga Goliath sa buhay nila. At gamit yung mga pebbles, which is yung mga natututuhan natin every day, mula sa Diyos, mula sa word ni Lord, ay magamit natin talaga as armor para sa mga Goliath natin sa life. Thank you so much, Ate J9. At thank you so much sa lahat ng nanonood ng ating 3rd episode. And please wait for our next episode wherein we will talk more about Jesus Christ. Bye-bye, Sunday people!